At first, ako, sure ba talaga 'to? Ay, parang true naman siguro ito. Yung may mga may hesitant tapos after isip ng isip ng isip, so nag-advance muna ako before Okay. nag-elite. Yung amount, so hindi siya puwede dapat sayangin, yun yung ano ko, hindi dapat siyang sayangin. Kasi, medyo matagal ko rin siyang pinag-ipunan para makapag-enroll. Hello guys, ako si Trisha. Before ako nag-Amazon VA, nag-work ako sa bank as a teller and then nag-new accounts clerk and then nag-shift ako to teaching before Teaching. nag-Amazon VA, yes. Okay, very ano naman yung work mo, no? Very noble. Bakit palipat-lipat ka ng work? Halos tatlo din, no, na lalagpasan mo. Ano Mm. pang hinahanap Siguro, mo sa career? hindi pa ako sure kung ano talagang gusto ko during that early stage in my life. Yung parang tinatry ko pa ano gusto ko. Okay naman yung ano, yung nasa bangka, very stable. Yung sa teaching rin. Actually, mas natutuwa nga ako sa teaching is mas marami kasing nakakahalubilo, like nakaka-interact yung mga students, yung mga ESL, co-teachers. kuya. ESL ba yan? Hindi, sa university. Oh, university. Okay, and then? Oo, pero nagpa-part-time ako nun sa university. Kakatapos ko lang kasi ng master, so I tried teaching. And then, nag-pandemic kasi. Nag-pandemic and during that time parang na-stop lahat. Parang na-stop. And during that time parang na-stuck rin ako. So parang 2 years wala, hindi gumalaw yung mundo ko. Tapos after 2 years, hala, parang yung iba, they went on with their lives, parang nag-continue. Tapos ako parang na-stagnant. So I was looking for something na, could support me financially. Tapos something na maha-happy ka sa sweldo. Ayun, and then yung parang may challenge naman ng konti, pero hindi naman grabe. Oh, ayun. So tapos Parang na you're ko looking yung for growth. yes, oo. And then tapos nakita ko yung sa ano, yung ibang interviews ni Nikki B. Actually, yung Mm-mm. ibang interviews, yung sa ibang vloggers, hindi ko pa masyado pinapansin kasi pag nakita ko yung amount, ako ay wag next pero as Oo. I nagse-search ako sa YouTube, parang pabalik-balik eh. Sige Oo. nga, i-try ko nga hanggang napunta talaga ako sa kanyang mismong vlogs ni na Mm. interview. Tas ayun, at first ako sure ba talaga 'to? Yung may mga may hesitant tapos I ano, feel oo, tapos after nun na may mga person na like in the same city, tapos parang may familiar na coach na, parang kilala ko ito siya, gano'n. So parang mas na ano ako na, ay parang true naman siguro ito. And then ayun, so nag-try ako after isip ng isip ng isip. Mm. Oo, so nag-advance muna ako before Okay. nag-elite. Marami kang napagdaanan na self-reflection muna bago ka ma-push through or a lot of research, and nagtingin ka rin ba sa mga other courses bago ka muna enroll sa Amaze Nation? Actually, nag-enroll ako, pero Mm. hindi for Amazon VA, yung parang general VA. General Tapos VA. oo, pero ano lang yun, yung parang ₱200. Okay. ₱200, oo. Pero hindi ko natapos. Oo, hindi ko alam, parang nawalan ako ng gana. Bakit ba? Tapos ngayon, Mm. Bakit ka nawalan ng gana? siguro busy or I'm not sure, parang wala akong drive talaga. Kasi siguro nag-try ako, nag-apply, pero yung wala talagang pumapansin sa sa mga application. Tapos yun parang nakakawalan ng gana yun na time. Tapos tunay, ano lang naman yun is 200, so parang hindi ako masyadong nasasayangan. Oo. Oo, So, oo, nung pero dito kasi dapat mag-strive kasi. correct. Yung sinasabi mo sa ₱200 na in-enroll mo, nawalan ka ng gana, ano ba yung sa tingin mong makakapaggana sa'yo kapag nag-enroll ka sa isang course?
Ang first siguro dahil sa yung amount. So, hindi siya pwede dapat sayangin. Yun yung ano ko. Hindi dapat siyang sayangin kasi medyo matagal ko rin siyang pinag-ipunan para makapag-enroll. Oo. So, yun yung number one. And then, mas na-inspire ko yung habang pinapanood yung mga success stories. Kasi doon yung sa tag 200 na course is wala naman ako nakikitang success story. Siguro may mga like comment, pero hindi ko talaga siya ma-internalize na yung success niya, hindi ko alam yung the whole story. So dito kasi may mga pa-interview, so alam mo yung journey ng yung paghihirap nila, yung Wow. ganon. Mas nagkakaroon ako ng drive, tapos tinutulungan ng coach, so mas napupush ka. No, I see. I'm very happy na maganda yung experience mo sa Amaze Nation and mas na pursigido ka. Would you say ba because of magkano ba yung in-enroll mo noon? Sa advanced ka, di ba? Oo, nakapag-promo ako nun eh. So, around siguro 11 or 12. 11 Tapos nag-upgrade ako. Doon naman, mas ginanado ka or hindi ka ba na-overwhelmed dahil maraming modules, ganyan? Nung nag-advance kasi ako, parang na-stuck ako sa product research. So, after parang 3 months ng product research tas advance, sinabi ko sa sarili ko, skip muna. Baka if I go through all of the modules, baka mas maintindihan ko yung product research. Pero after yung parang siguro 90% na akong tapos doon, parang hindi pa rin hindi pa rin. Oo, tapos maraming mga ganap during that time na may mga pa ako, exams sa school and all. Tapos nakapag-stop ako ng module. And then dumating sa point na parang mag-expire na yung membership ko sa ASVA, kaya parang desperate na ako, dapat siguro with help na ito para may result. So doon ako nag-upgrade with coach na. Okay, balikan ko lang sa sinabi mo na malapit na matapos, as parang wala ka pang client. So, ibig mong sabihin, malapit na mag-1 taon, wala ka pang client, tama ba? Oo, yes, wala pa. Kasi nag-stop ako noon parang 3 months lang, tapos hindi naman like, yung iba kasi 2 weeks natatapos nila. Ako kasi, pinaulit-ulit ko kasi hindi ko pa masyado naiintindihan. Parang na-overwhelm ako sa knowledge na binibigay ng ASVA. So ayun, so hindi talaga siya pwede ng 2 weeks. Tapos may mga ganap pa sa postgraduate ko. So hindi siya kakinaya. So ayun, so after nung mga ganap, doon nag-upgrade na ako for elite. Sige, so nag-elite ka, kamusta naman yung journey for you? Ano yung mga nagbago siguro sa pagsa-study mo, sa mga habits mo, and mas napabilis ka ba nagkaroon ng client or hindi din? Kamusta yung naging phase of your life during that timeline? Actually, yung sa elite, hindi ko alam kasi after ko nag-enroll ng elite, parang mas inspired ako. Parang mas Oo. So, naano ko kasi noon sa isang interview, akala ko at first na maghihintay ka ng coach. Pero I'm not sure I think kay Miss Jane or Coach Jane ba yun? Sinabi niya kasi sa kanyang interview na dapat daw hindi. Dapat nagsa-start ka na. So, yun yung ginawa ko even before meeting coach. So, nag-try na ako ng product research. Bale, iniiwasan ayun. mo. Oo, para pag-check ng coach, meron na. And luckily naman, siguro sa drive ko talaga na makakuha ng winning product, nakakuha naman talaga ako. Congratulations. Okay, nung nakahanap mo yung winning product, agad ka bang, sige, paano mo nagamit yung winning product mo sa paghahanap mo sa clients mo? Siguro, in-apply ko lang yung tinuro ng nasa module, and then yung mga advice ng mga other people na na-interview na huwag mag-give up. Tapos may isa pang advice doon na it's okay to rest
but Yeah. do not stop. Parang ganon yung Yes, gist ng tama. Oo. Kasi, yun yung nangyari talaga sa akin. Nag-rest lang talaga ako kasi nung unang first few months na nag-a-apply ako is hindi ako nag-hope na makuha. Parang apply lang para hindi ako masaktan. So, hindi ako nasasaktan kahit nire-reject nila ako, kahit gino-ghost. Pero kasi may dalawang parang opportunity na parang siguro 90% kuha na, parang ganon. Tapos, ayun, after nun, yung parang nag-stop ako ng apply kasi parang ito na yun parang konting-konti na lang. Tapos, yung dalawa pa talaga, hindi siya nag-push through. Oh, I'm So, so doon ako na-hurt. Doon ako na-hurt kasi may hope na Oo. Kasi kung dati, hindi ako nag-hope. So, parang wala lang. Tapos, ayun, nag-hope na ako. So, yung, ang iba pala sa feeling, ma-reject, ayun. So, ayun, parang nag-stop ako for like a week or more than a week. Tapos, gumawala ako nag-goal na after doon, ko-continue ako pero siguro mga 5 applications na lang or less in a day. Sometimes nga, hindi in a day, in 2 days. Yung parang hindi, chinichill ko na lang yung sarili ko para hindi ako ma-pressure. Naka-compare ko na kasi yung self ko. Bakit yung next batch may na? Parang humahabol na. Oo. Ayun, so parang na-pressure ako. Kasi ako wala pa. Yung mga ganong thoughts. Yeah. Oo, so apply lang ako. Tapos hindi ko rin in-expect na itong a-applyan ko. Kasi yung job description ng ina-applyan ko parang very lengthy. Pero nag-apply lang ako kasi sinabi nyo na kahit hindi kayo pasok sa requirements, apply lang. Isa siya doon, pasok siya. So in-applyan ko lang without even thinking na doon ako makakapasok. Tapos yung parang kaya ko lang na description, hindi ako pino-contact. So ayun, very surprising naman na kung doon pa sa parang dehado siguro na hindi makakapasok, doon talaga ako nakuha. Oh, congratulations! Yung feeling mo na baka hindi ako makuha, ganyan, because you have this negative self-thought sa sarili mo na pag nakita mo yung job description, feeling mo hindi ka mapapasa kasi kulang yung capabilities. Pero sarili lang naman natin ang kalaban natin. And you did a very good job. It means that you are suitable for that job offering. Ayan. So, yun na yung naging client mo, tuloy-tuloy. Yun lang, for full-time. For full-time. Sa tingin mo, ano yung nag-work sa dami mong applications na bakit this time, ito naman, pumasa ka? What did you do differently? Siguro this time, parang may pa-test sila. Like, basic knowledge. Hindi talaga siya like, yung very technical na test. Like, like, business knowledge lang. Which is something that they are looking for. Tapos, sa interview, is, sinabi ko na, yung hindi ko kaya. Na I'm just new to this, pero may basic knowledge because of ASVA. Tapos, din yung nagustuhan niya. Kasi, he doesn't want someone na, sabi ng founder is, he doesn't want someone na, na nagsasabi na alam ko ito, and then, in the end, hindi pala. Tapos, mas gusto daw kasi niya, open communication kung anong hindi alam. Para, if hindi alam, matuturuan and magkakaroon ng result na gusto niya. Tama. So, yun yung niya. Yun yung parang nagustuhan daw niya sa interview. Yan, I agree. Kasi madali kasing sabihin na we can do this, we can do that, pero malalaman din yan at the end of the day pag may pinagawa sa'yo na task, lalo na pag super technical yan at dapat at mga kasagot lang yan yung may proper training, di ba? So, buti na lang ikaw, Laris, I think na sa galing mo din siguro sa pag-i-interview, magsagot sa interview, which is one of the things na tinatrain namin sa aming mga students, which is the art of seduction. So, talagang nagamit mo siya. Ayan. So, I wanna know naman, Laris, kamusta naman ang pagiging Amazon VA? And how long have you been an Amazon VA, by the way?
okay naman yung yung job, nangangapa sa start. Ngayon, parang okay na after 3 months. Magpo 4 months na ako 4 months. sa company. Yes, oo. So, medyo kabisado ko na yung scope ng work ko. Kasi I'm a sourcing specialist kasi. Oh, tapos yan yung kinakatakutan ko. Oo, kasi Yun parang ang napunta pala. Oo, kasi ang in-applyan ko is product research. Tapos sabi niya yung opening is for sourcing specialist. Ginrab ko na lang kahit yun yung kinakatakutan ko. Kasi natakot ako sa sinabi ni Coach Minette na nasistress daw siya. Oo, kasi yung product daw niya is iba-iba yung supplier. Tapos parang ikaw na po kung ikaw middleman. Oo, so parang, oh my gosh, kaya ko ba yung ganyan? Pero, very lucky naman na hindi ganung situation. So, pero, they provide training kasi and very, maraming opportunities for growth. Yun yung nagustuhan ko. Tama, yes. So for those who doesn't know ano ang product sourcing, so ang someone na gumagawa ng product sourcing, ikaw yung may winning product na kayo, tapos ang next step is maghahanap kayo ng supplier. So marami kang kakausapin ng supplier, check mo pa yan kung ano yung mga budget, ano ang MOQ, pasok ba yan sa mga criteria ni client na yung presyo na bibigay ng supplier is making sure na ikaw tsaka ni client ay kikita pa din. So, isn't that right? Yes. Oo, very challenging kasi sometimes hindi available yung product or may nasa exclusive sale or yung mga ganung bagay. Tingin mo ba anyone can do the job as an Amazon VA? Yes, yun yung ko. Kasi part na kasi siya ng product research. Madugo yung process during the product research na part do. So, I think na may basic, siguro 30% or 40% knowledge na tayo. Tapos, may hands-on tayo. So, around siguro 70% alam mo na yun. Yung 30% is something that you learn when you do the job. Kasi iba-iba kasi yung the way companies do their sourcing, diba? Iba-iba yung process nila. So, it's something that you can learn na lang upon doing it. Correct. So, kayang-kaya. Yes, and tinuturo namin yan na yung mga past work mo, past experiences, it's always all connected on how to become a freelancer or an Amazon VA. So, thank you for sharing that, Loris. And sa mga naman nangangarap maging freelancer or Amazon VA, so go to our description box below. Meron link doon ng free ebook. So, you know what it's like to become an Amazon VA like me and Loris. So, mabalik tayo sa'yo, Loris. Now that you are a 4th month na Amazon VA, comparing your life from before as someone who's working in the bank, finance, and as a teacher, ano masasabi mong nagbago ngayon sa buhay mo in terms of your finances and lifestyle na ngayon ay full-time Amazon VA ka na? Siguro yung first is hindi na ako masyadong nag-worry sa expenses. Like kapag nakakasakit yung mga aso ko, like I can go to the vet without worrying about the cost. Nati-take out ko na yung family ko every weekend. Kumakain kami sa labas na ako na yung sumasagot, hindi na yung parents. Nabibilhan ko na ng medyo slightly higher naman na relo yung parents ko, yung mga ganon. At saka yung pinaka favorite ko is nakapag-LASIK na ako. Ay, because of being a dahil VA. sa pagiging Amazon VA, na-afford mo yun? Ay, yes, grabe. Congrats naman. Magkano ang LASIK, no? Tapos nakapagbili ka pa ng relo. Patanong lang, dear, magkano ba yung rate mo ngayon as an Amazon VA? If you don't mind me asking. Actually, gusto ko, pero I'm not sure if it's allowed. So, estimate na lang. Nag-increase kasi yung rate ko from sourcing kasi
nag-transition ako to full-time. And then, he's training me to become an Amazon brand manager. So, siguro, oo. Pero medyo maliit pa lang. Siguro, nung nasa pa ako bank, siguro mga around times 3. Ayun, times 3. Oo, Tapos, times 3 yung sweldo ko. Times 3. And ilang clients yan? Isa pala. Isang client. O yan, guys. I hope na ma-inspire kayo mga viewers natin right now na times 3 na ang kinikita na pala ni Laurice compare sa dati niyong work sa bank. And malay mo, ikaw din, magpa-LASIK surgery ka na din at makabili ng relo. Yun naman, diba, mga fun things na kailangan din natin para mas lalo tayong maging motivated sa work. Right, Laurice? Oo, yes. Very motivated. How do you see yourself naman in the coming years? Are you still doing what you are doing? And if so, ano pa yung mga future plans mo na gusto bilhin or ma-purchase? Siguro, gusto ko makabili ng lote. Yun siguro yung goal ko. Oo. Gusto ko maging, siguro in the very far future, maging Amazon seller. Correct. Yeah. Maraming opportunities and growth inside of this. Sige. So, thank you again so much, Laurice, sa iyong mga inspirational message and your energy. Guys, alam nyo ba, Sunday night ngayon at nandito sa atin si Laurice sharing her inspirational story. And speaking of inspirational story, do you have any last words to share to our viewers na hindi pa nagsa-start or nangangarap din magkaroon ng lifestyle na meron ka? Pero nasa phase pa rin sila na dating ikaw na nagda-doubt, na-jealous, naghahanap ng growth. Anong mensahe mo sa kanila? Siguro, do not stop. It's okay na mag-rest ka, but continue because siguro yung rejections na matatanggap mo is a preparation for something even better. Oo. Kasi yun yung nangyari sa akin eh. Akala ko yun na, pero right now, with lots of opportunities for growth, dito pala ako. Ako dinirect ni Lord. Wow. And ngayon, you are in a better place. Share mo naman yung nag-connect tayo sa LinkedIn. Yun. Kasi one time, during the applying phase, is nakita ko, Ninya. Parang familiar. Accept nga. Tapos tinitingnan ko yung photo. Ay, si Ninya talaga sa ASVA. Ako, ay wow, siya pa talaga nakipag-connect. Very optimized siguro yung LinkedIn mo noon. Very honored na nakipag-connect si Ninya sa akin. Ayun, tapos nag-chat ka kasi na how do you find life as an Amazon VA? Tapos sabi ko sa'yo na applying pa. Oo, wala pa kasi akong wala pa akong client. Tapos, ayun, after 5 minutes, may job offer akong natanggap. Parang ikaw yung angel ko nun eh. Tapos tapos, sorry. Tapos kapag nung nahirapan ako ng sourcing kasi na-stress na ako, ikaw yung tinanong, sa'yo ako nagtanong kung mahirap ba talaga yung sourcing. Marami kang kakausapin. Oo, pero ngayon, so far, na-enjoy naman ako sa sourcing. Sometimes nga, nag-wonder ako kasi hindi naman alam, yung parang first name lang ng mga supplier ang alam nila sa akin. Pero nakikita na ako sa LinkedIn at saka nakikipag-connect. Paano ba na ako nakikita? Alam mo ba, akong ginagawa ko, nagko-connect talaga ako as much as possible sa mga freelancers and Amazon VA. And pag nakita akong parang naging student sila sa ASVA, kasi may mga na-interview din kasi ako sa success stories na na-connect ko lang din sa LinkedIn. And minessage mo rin ako noon. And I was also wondering na baka pwede kitang ma-invite. So, noong time pala noon, wala ka pang client. And then after few minutes, nagka-client ka. And now you are here with us. Tingnan mo naman ang universe.
Ayan. Sige. Thank you so much, Latrice. Any last words that you want to share to our viewers? Mag-enroll na kayo sa ASVA. Yun yung yun yung number one. Yes, And big thanks to the coaches, especially kay Coach Minette. Coach Ang Minette. napakagandang coach namin. Super ganda. Oo. And last question ko pala sa'yo. Are you a proud ASVA member? Yes, I'm a very, very proud ASVA member. Yes. Thank you so much, Latrice. And for those of you guys who are watching, see you next time in our next ASVA Success Stories. Goodbye. Thank you so much for watching this video. If you want to know more about freelancing, follow us on our Facebook, TikTok, LinkedIn, and Instagram page. And if you have any inquiries, just contact the number on your screen. This is your Amaze Nation brand ambassador, Nina, and with Amaze Nation, we provide life-changing learning for extraordinary living. See you next time.